Inilatag ng isang political scientist sa Canada ang mga dapat ikonsidera ng pamahalaan sa pagtatag ng federal form of government. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Federalismo at well-balanced cabinet. Yan ang ilang mga pagbabago na nais ipatupad ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Ngunit ano nga ba ang maidudulot nito sa ating bansa? Ibinahagi sa UNTV News ng isang political scientist sa York University dito sa Toronto na si Dr. Ethel Tunggohan ang mga maaaring maging kalagayan ng bansa sa ilalim ng federalismo. Kabilang sa mga bansang umiiral ang federalismo ay Switzerland, Germany, United States, Canada, Australia at India. Sa sistemang ito, pinaghahatian ng national at regional governments ang kapangyarihan sa pangangasiwa ng estado, partikular sa usaping pangpinansyal. One potential critique of federalism is that rather than seeing the Philippines as one nation, people will start seeing the Philippines as being part of different regions, different nations. I think that it's important to look at different models of federalism to see what model of federalism will work in the Philippines. And it's also important to consult other countries like Canada to see what type of lessons the Philippines can learn. Ngunit ayon kay Dr. Ethel, hindi maituturing na sagot ito sa pangmatagalang kapayapaan, maliban ng magkasundo ang bawat isa sa pagsulong ng sistemang ito. For federalism to work, all parties should see this as being an important mechanism. I do think that it's important that he is actually willing to sit down with different factions to promote lasting peace, to promote an agreement that all of them will abide by. Target ng Duterte administration na makapag-submit ng federalism proposal sa loob ng 2 taon. Sinang-ayunan naman ni Dr. Tunggohan ang nais ni Duterte ng pagkakaroon ng well-balanced cabinet gaya ng kay Prime Minister Justin Trudeau ng Canada. Duterte actually said that, like Trudeau, he will make sure that there's gender parity in cabinet. And he cited Canada as an example that led him to conceive of this policy. And I think, that itself is a sign that perhaps Duterte would be willing to promote gender parity in the Philippines. Kabilang sa mga sektor na ikinukonsidera ni Duterte sa kanyang gabinete ang mga indigenous people, kabataan at kababaihan. Naniniwala ang mga Pilipino dito sa Amerika na malaki ang magiging pagbabago sa pagdating ng bagong administrasyon. Subalit umaasa silang hindi masisikil ang karapatan at ang kalayaan ng bawat isang mamamayan. Kasama ang Los Angeles at New York News Team. Mula rito sa Toronto, Canada, Noel Poliarco, UNTV News Worldwide.